Nananatili sa loob ng Senate building si Senator Bato de la Rosa kasama ang majority senators. Ayon na po yan mismo sa kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Dito po nangyari yung putukan kaninang pasado alas 7 ng gabi na nakita nyo po sa all over news feed, all over the news. At ang Senate media po ay nandito, pakita lang natin kung ano yung sitwasyon. So far, kalmado po ang sitwasyon dito sa labas ng Senate premises. Nakalabas na po lahat ng Senate media, pero ang mga senador nananatili po sa loob. Specifically yung majority senators. So kasama po ni Senator Bato yung mga Duterte ally na sina Senator Robin Padilla at Senator Bongo at iba pa. At iniimbestigahan daw po ng mga otoridad kung ano yung nangyari kanina, pero what they can confirm was meron daw po allegedly gunmen who attempted to enter the Senate premises. At sa ngayon, ang kumpirmado pa lang ay nanggaling po ang warning shot sa Office of the Sergeant at Arms or OSAA. Sila po yung nakatoka pagdating sa seguridad ng Senado. So ang Senate media po ang isa sa mga, kami po yung natunghayan namin mismo yung nangyaring pagpwesto ng OSAA at ng mga otoridad na naka full gear kanina doon sa second floor. Dito kasi sa portion na ito may open space dyan at merong pinto leading to the hallway of the second floor papunta rin dun sa Senate Plenary Hall. So dyan sa may pintuan malapit sa open space na yan, nagkaroon ng pwestuhan ang OSAA kasama yung mga otoridad na may dalang mahahabang baril kanina. At we heard more than 10 gunshots, safe to say that's around 20 gunshots bago tuluyang natigil at meron nang sumigaw para sabihing bumaba na rito yung Senate media. At before this happened, nagkaroon na rin ng lockdown ang OSAA at nakauwi ng maaga yung mga Senate employee dahil nga raw sa mga ongoing protests sa labas, inabisuhan na yung mga empleyado na umuwi as early as around 6:30. At kasabay po nung nangyaring putukan ay dumating din si House Secretary General Chaloy Garafil para i-meet ang OSAA kasama si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. At naitransmit na rin dito sa Senado ang impeachment articles laban kay VP Sara. Supposedly, ang kasunod po dapat niyan ay ipipresenta ito sa plenaryo at magko-convene dapat ang Senate Impeachment Court at yan po kasi ang constitutional mandate nila. And when it comes to Senator Bato naman, long before this happened, nag-Facebook Live na po si Senator Bato and he earlier claimed na meron daw mga pagtangkang pag-aresto sa kanya after the Senate session kanina. Pero pinasinungalingan na po ito ng mga otoridad at sinabi naman po mismo ni DILG Secretary Remulla na walang mangyayaring pag-aresto. Yan po ang latest dito sa Senado. Ako po si Hannah T ng Bilyonaryo News Channel.